Heavenly Father, we thank you and we praise you again for this morning. Thank you, God, for this wonderful day that you have allowed us to hear your word, Lord. I ask for your anointing, Lord. Help us to apply your word, Lord, so that it will bring transformation to our life. Holy Spirit, be with us, speak to us. In Jesus' name, amen. So, good morning. We are now in Acts 21. In Acts 21 verse 1, the Bible says, when we had parted from them and had set sail, we ran a straight course to Kos, and the next day to Rhodes, and from there to Patara. So makita nato diri nga sila Paul, Luke, and others, they're living by ship, no, and leaving for Jerusalem. In verse 2, and having found a ship crossing over to Phoenicia, we went aboard and set sail. In verse 3, when we came in sight of Cyprus, leaving it on the left, we kept sailing to Syria and landed at Tyre. For there the ship was to unload its cargo. So after looking up the disciples, we stayed there 7 days, and they kept telling Paul through the Spirit not to set foot in Jerusalem. So makita ninyo diri nga maski asa si Paul moadto, nangita jud siya disciple. Kung walay disciple, kita nato nga he look for a synagogue. Then kung walay synagogue, mangita siya og kanang marketplace. So wala siya laing tumong is maghimo ra yun siya disciple. So whenever Paul went, he make disciples and maghimo siya church. Muplan siya og church. So that's why na kita maski asa ka dadon, dapat ingunan niya nga to ang kuan kanang nataan ni nga mindset ba nga kung asa man kagidala ni Lord ang imong mga kauban, wala jud kay laing desire is maduol na sila sa Ginoo at mahimo silang disciple. Kana dapat ba ang nasa atong kasing-kasing mapasatrabaho man ka, nganong gidala ka ni Lord diha, mapastudyante man ka, mapa kanang mabalhin man kag lugar. No, dili lang dinhi mo sa Davao mag-make disciple. Kay kung tan-awon ninyo si Paul ato siya Tyre, siya Jerusalem, to siya ah, laing-laing lugar, no? Wala jud siya laing desire ba nga mo share sa gospel, share sa kingdom, then ma-convert ang mga people and mahimong disciple and na ma-establish nga church. So madala man ka sa US, ipadala man ka ni Lord sa maski asa na lugar, no? Paras good ana nila kwan. Like for example, naman tay mga pastors, disciple nga naa sa Sumimaw, sila Pastor Renante and Pastor Lionel. Maski asa sila, dili lang sila dinhi sa Davao. Kay gikan man sila sa Davao, maski asa sila dadon, katuyo dapat ang heartbeat nato ba nga, heartbeat ni Jesus Christ ba nga, maghimo yung disciple. No, same po na kila ang uban nga gikan diri sa Davao, sila Michael, ato sila Digos, kana jud ang tapat nga may tabo sa ato nga kung kinsa man imong silingan diha, kung asa man kanibalhin, kani dapat no naa jud kay ma-produce nga disciple like si Paul ba. So dayon ta no sa okay.
Sa verse 4 naman tanaw. So either ang si Paul is ang iyang desire is to make disciple or mag-build siya og mga existing disciple, no? Kung naay disciple ditong area, iyang encourage para mas the more pa mag-grow ka na nga mga disciple. So diri sa padayon ta sa Acts 21 verse 4. And they kept telling Paul through the Spirit not to set foot in Jerusalem. So naay mga disciples dito nga ga-prophesy kay Paul nga dili daw dapat sila mopadayon sa Jerusalem. So makita nato diri nga whenever somebody mag-prophesy sa imuha, kailangan jud nimo siya i-assess og tarong. Dili pasabot nga giingnan ko sa Ginoo nga mao ni ang kwan ang ang himuon nimo. Bantayan ninyo niya. Kung ang prophecy sa imuha is to dictate you and to control you, it's not from the Lord. Nakuha ninyo? Kung ang prophecy sa imuha is kontrolon ka, example, anaon anaon si Maymay nga mao ni ang imuhang asawahon may. O anak ka, dili na siya mao nga prophecy. Kana siya ang imuhang asawahon. Dili na siya mao kay ang Holy Spirit ginahatagan ta og chance nga magpili and mag-decide. Kung ang prophecy sa imuha is direct nga control nga idiktahan ka, that's not from the Lord. And mao ni ang prophecy kay kay Paul nga ayaw adto. Ayaw adto sa Jerusalem, mao ni ang prophecy sa iya ha. Tan-awon nato kung giunsa ni Paul, no? Gingon baya sa kwan, no? Sa Jeremiah, di ba? Kung gingon baya sa Jeremiah 23 verse 16, mao baya nitong gigunitan nako nga word before ko ni hawa sa previous nga church kay niya na baya ang Ginoo sa ko ang be careful ka sa mga false prophet nga nabound lang sa vision and imagination, dili from the word that comes out from my mouth, dili confirm sa pulong sa Ginoo ba. So careful daw tag mangingon ana nga magprophesy sa ato Then di ba gingon niya sa 1 Corinthians 14 verse 29, let 2 or 3 prophets speak. Yan na siya diya. And let others pass judgment. Sa ato pa, dili jud nimo siya pwede nga tuuhan tanan sa iyang ginasulti. Murag og nikaon ka og saging ba nga. Kung mukaon kag saging, dili man jud nimo apilon og kaon ng panit. So pasabot nga kailangan nimo siya ma-assess og tarong. No, dili tanan niya nga prophecy sa imuha is imuha siyang dawaton. So at least karon naga-learn ta how we receive kanang mga prophecy ba, especially natay mga bisita. Tapos mag-prophesy sa tuwa, no? Nga okay ni mga ana. So the moment nga ang iyang prophecy is to control us and to restrict us, that's not from the Lord. No? So yang gingon diri sa may dapat nato himuon 1 Thessalonians 5 verse 20 to 21, yang gingon diya, do not despise prophetic utterances, but niya na siya diya, examine everything carefully. Hold fast to what is good. Kung ipadayon nimo ni siya ipadayon pa nimo ni siya and resist evil, niya na siya diya. So, examine daw nato. Kung saan nato pag-examine, like si Paul, i-examine niya tarong. Kung kanang nag-prophesy sa imuha, tan-awa ang kung gikan ba na siya sa iyang personality, how much from his personality nga naga-prophesy sa imuha. Ikaduha, kung kana ba nga iyang gi-prophesy sa imuha is from God's word. Ikatulo, kung gikan lang ba sa iyang idea ang iyang gi-prophesy sa imuha. Mao na ang ato ang bantayan. From God's word,
from man's idea or from his personality. Kay pwede man good, how you assess kung iyahan ng idea lang. For example, ni-atra lagi siya og word, pero 99% gi-expound niya through his own idea. Murag magduda ka. Kay na may mga ingunana nga mga false prophet, muatar sila og verse, pero once nga nagstorya na sila, murag layo naman kaayo ang iyang ginastorya dinhi sa context sa word. Nya imo na ang iyang gina-prophesy sa imuha. So kailangan nga maging kuan jud ka kanang kabalo ka mo examine. Naayo kay sound nga judgment pag-abot sa gina-prophesy sa atoa, no? So ngano man kailangan man gud naton ihimuon kay naa naman gyud tay Holy Spirit tanan. Ikaduha, ang Holy Spirit tong una man gud, yes tong una tuohan nato katong mga prophets nga like sa Old Testament kay sila Elijah kay wala may Holy Spirit sa mga tao tong una. Kung dili, ang Holy Spirit is naarang po didto sa mga prophets nga to sila. So mao to nga before sa Old Testament ang mga tao wala sila laing tuuhan is katong mga prophet nga mostorya og prophesy og word. Pero kita karon kanya-kanya naman ta karon nga naay Holy Spirit nga mo guide or mo hatag og kanang mo teach ato. That's why unsay nahitabo in verse 5, when our days were ended, we left and started our journey. While they all with wives and children escorted us until we were out of the city. After kneeling down on the beach and praying, we said farewell to one another. Sa ato pa, wala nituo si Paul sa ilaha nga warning or ilahang prophecy na dili magpadayon sa Jerusalem. Nakuha ninyo? Kay kung tan-awon nimo baya, ngano dili man padtuon sa mga disciple si Paul dito sa Jerusalem. Nga giingon man sa Ginoo nga Paul bore witness in Jerusalem. Nakuha ninyo? Giingon ko sa Ginoo nga si Paul bore witness in Jerusalem and sa Rome. Nya how come ikaw dili nimo siya padtuon? So mas hawd ka sa Ginoo. Rong ana ba? So ngano nakuan man to nila kay syempre na-threat dito kay Paul. They prophesy kay Paul out of their love kay Paul. Dili out of the message ni God sa ilahang. So again, in verse 6, then we went on board to ship and they returned home again. When he had finished the voyage from Tyre, we arrived at Ptolemais. Wala ba ani nga word? And after greeting the brethren, we stayed with them for a day. Kita nimo? No? Ginadtoan nila ang mga disciples na ba? Ang mga na-convert na. In verse 8, on the next day, we left and came to Caesarea, and entering the house of Philip. O, tanawin ninyo, kadtuan nila si Philip, who was one of the 7. We stayed with him. So, tanawin ninyo, si Philip, mo man itong nag-convert sa Ethiopian eunuch, tama? And one of the 7, yan na siya din siya tong ginstrakan nga nga mag-take care sa mga widows na address naman nato ni before. Yawa no. Pero nahimo siyang evangelist. So mobaya nitong among gi-share sa inyo nga even nga gibutang ka sa food committee, even gibutang ka diya sa magluto
sama ani nila ni Philip, makita nimo nga nahimo silang evangelist. Isugdan lang ni Lord ba silang humility, how you respond, no, diha ka gidil. So, kay naa di ay purpose tong assignment ni Lord sa ilaha. Okay, diha sa mo, kamo sa ihatag pagkaon, kamo sa iluto. Then later on, makita nimo gi-promote siya ni Lord, si Philip, siya pa'y naka-convert atong Ethiopian eunuch. Nya daghan kayog na convert pinagi sila. Kauban ni niya si kinsa ganitong si Stephen, no? Oh, makita ninyo, pinaagi siya yang kamatayon, daghan kayo na kwan na born again. Nya asa man ni sila kauban, one of the 7 ni sila katong una nga gipili nga mo take care sa widow. Yung pakaon. Food committee, no? Mao na nga kamo nga naa sa food committee, no, gina-prepare lang mo ni Lord mo na mag-respond mog tarong. Kung naanay mga ginapang expose sa inyo naay mga kailangan i-deal, just respond. Dili mo react para mas dali lang mo ma-promote. Dali lang ba ang inyong promotion kay dili aksidente like kani sa Stephen, like kini sila Philip sa food committee ra ni sila na-assign. Amen? Sige. Acts 21 verse 9. Si Philip daw na ay upat ka virgin na anak. Kuya wara ba? Now this man had 4 virgin daughters who were prophetesses. They were prophesying. Nag-prophesy sila. And were staying there for some days. A prophet named Agabus came down from Judea. So makita ninyo, no? Ang giadtuan nila Paul is balay ni Philip. Ang iyang mga anak nga 4 virgins is ga-prophesy. Pero gikan pa sa layo nga lugar, niabot si Agabus. Prophet pud ni si Agabus. Acts 21 verse 11. And coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, "This is what the Holy Spirit says. In this way, the Jews at Jerusalem will bind the man who own this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." So makita ninyo, wala giallow ni God nga ang babae katong 4 virgins ang mo prophesy kay Paul. Ang giallow pa ni God nga mo prophesy kay Paul is si Agabus. Gikan pa sa layo nga lugar. So makita nato nga ang prophecy is never directive. Ang prophecy is not meant to control Paul. Pero ang prophecy ni Agabus is just to give him information. So, kana ang tinuod nga prophecy. Nga kana nga prophecy is niya na siya nga ang tag-iyaan ni nga belt niya na siya diha. In this way niya na siya, the Jews of Jerusalem will bind the man who own this belt. Sa ato pa gapuson sa mga Jew niya na siya diha ang tag-iyaan ni nga belt. So wala niya giingon diha nga ayaw adto. Oh. Ang iyang prophecy is dili to control Paul, but to give Paul the information. So nakukita ninyo, mao ni tinuod nga prophecy. Kay gihatagan lang siya information ba, dili siya kontrolon. Nga mao na ang gisulti sa ako sa Ginoo. Nga dili na ka manimba or dili na ka kwan. Kana ganing mao gani na nga I know. Na mga uban ba nga gamiton pa ninyo ang word sa Ginoo nga moingon mo nga magingnan ko sa Ginoo nga dili ko mo share.
kuyaw ra ba no? Kuyaw kay na imong prophecy ba kay dili ka mo share. So, ang pag sure ka ana nga kuan nga prophecy nimo sa imong sarili. No, kay kanang dili ta ang prophecy is not to control us, to give us information. To give us information lang sama aning kay Agabus. Kay katumanggod una nga prophecy sa mga disciple na sila ayaw kag adto sa Jerusalem. While niabot karon diri ang prophecy ni Agabus na siya nga kag isa kag tagiya ani nga Abel is mabound siya didto sa sa Jerusalem na siya diha and deliver him into the hands of the Gentiles. So unsa karon ang desisyon ni Paul? He trusts the Holy Spirit and kung tan-awon ninyo diri tama di ay na nasulat na ako diri no. Mao ni siya si Agabus katong nagprophesy gani sa mga people didto sa early church nga niana siya nga nay famine nga moabot. Mao bitaw to sila Joseph gibaligya nila ang ilang mga katibuk-an nga ari-arian. At the same time si Ananias and Sapphira, di ba gipamaligya nila ilang mga gamit ay ilang mga yuta tapos gitaguan nila ang porsyon. Ang nagprophesy ato nga naay moabot nga famine is si Agabus. Same gyapon ang nagprophesy kay Paul. Sa ato pa, kini si Agabus, niya na lang siya tong una nga, naay moabot nga famine. Kana ang tinuod nga prophecy nga, naay moabot nga famine, wala niya gingon dito nga, ipamaligya ninyo inyo ang mga property, kay naay moabot nga famine, walay direksyon. Dili siya controlling ang prophecy. Ang prophecy is just to give us information about what will happen. Pero, ikaw karon nga naminaw, tungod kay naa naman kay Holy Spirit, musik ka unsay dapat nimo himuon. Nakuha na to. So, kini nga prophecy is different dito sa giprophesy sa mga early nga mga disciples nga mukontrol sila kay Paul nga dili moadto sa Jerusalem. While dinhi kay Agabus ginanghatag siya information unsa may dapat nga himuon ni Paul, no? Mangayo ka guidance sa Holy Spirit kay naingnan naman kadaan, no? Nga mao ni ang mahitabo sa imuha. Pero ang giingon pa jud niya dito, ang tag-iya ani nga belt, dakpon jud ka sa Jerusalem. Ana siya dito. Karon, gi-assess jud nagtarong ni Paul. So, when he had heard this, we as well as the local resident began begging him not to go up to Jerusalem. So niapil kay Wiman. Niapil si Leopold. Ningon kay Paul, ayaw adto sa Jerusalem. No? Na dala siya dito sa prophecy ni Agabus. Kay ilado god niya si Agabus. Nga maayo siya nga prophet. In verse 13, then Paul answered, "What are you doing? Weeping and breaking my heart. For I am ready not only to be bound, but even to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Grabe yun ang heart ni Paul ba, no? Mas kinaanay warning sa iya, mas kinaana ang prophecy sa iya, nga dili muadto siya sa Jerusalem. Niana siya, willing ko mamatay. Willing ko mamatay sa Jerusalem for the sake or for the name of the Lord Jesus Christ. So, karon tama ba ang desisyon ni Paul nga moadto sa Jerusalem? Kay nana may prophecy sa iya nga dili siya moadto sa Jerusalem. Kung tanawon ninyo,
Verse 11, but on the night, immediately following the Lord, stood at his side and said, take courage, for as you have solemnly witnessed to my cause at Jerusalem, you must also witness at Rome. So, basahon nimo ni sa Acts 23, no, ni advance tagamay og duha ka chapter. Sa Acts 23 verse 11, 100% nga tama ang desisyon ni Paul nga moadtog Jerusalem. Kay giingnan man siya sa Ginoo, na siya, but on the night immediately following the Lord stood at his side and said, take courage, for as you have solemnly witnessed to my cause at Jerusalem. So tama 100% ang desisyon ni Paul nga moadto og Jerusalem. Nakuha nato. Pero tinuod ang ilang gisulti nga i-bound si Paul dito sa Jerusalem. Tinuod tong giingon ni Agabus nga gapuson ka sa Jerusalem. Pero ang Ginoo himuon man siyang witness dito maski gapuson ka sa Jerusalem. Mas gi-follow ni Paul ang Ginoo kaysa ato ang ilang gipangsulti. Nakuha nato. Mas gi-follow niya si Jesus Christ kaysa ang mga prophet. So in verse 3, but one who prophesies speaks to men for edification and exhortation and consolation. So kung tanawon ninyo, akong gikuha ni siya ang 1 Corinthians 14 verse 3. So every time nga naamoy sultian, no, kung pananglitan man nga naa kay gift of prophecy like my wife, no, always ninyo ibutang nga the one who prophesy, na siya diri sa 1 Corinthians, speak to men para ma-edify siya, and exhortation and consolation. So, kung tanawon ninyo, dili jud ta kontrolon sa Ginoo. Gianatagan jud ta og choice sa Ginoo nga mag-decide and mangutana sa iyaha. Amen? So, in verse 14, Acts 21 verse 14, and since he would not be persecuted, we fell silent, remarking the will of, no. And since he would not be persuaded, dili nila makumbinsi si Paul nga dili moadto sa Jerusalem, we fell silent, remarking the will of the Lord be done. So dapat ingunan na ba, no? Kung naatay mga ginapang encourage or naakay ginasultian niya, dili mo to, Lord, ang will nimo ang matuman sa iyang kinabuhi. Sama sa gihimo ni Paul, sama sa gihimo sa mga disciple kay Paul. Ang will nimo, Lord, ang matuman sa iyang. Wala nila gi-control si Paul. Verse 15, after these days, we got ready and started on our way up to Jerusalem. Sinato yun sila Jerusalem. Some of the disciples from Caesarea also came with us, taking us to Mnason of Cyprus, a disciple of long standing, whom we were to lodge. So take note now. Niadto sila sa isa ka disciple nga si Nason, a disciple of long standing, with whom we were to lodge. Makita nimo ba ang fellowship sa mga disciple before? No nga isa sila nga tulganan. Nga na sila mano adtuan nila isa ka balay, dito sila mag-fellowship, welcome ka, no?
nga ana jud di ay no. Once nga naa kay mga ang banding sa mga disciple ba no, kung naa sila sa mission is naisa ka disciple na mo welcome diha sa imuha ba. So verse 17 mo gani na nga kung tinud ka nga disciple i-open nimo mong balay sa other disciples pod no. So verse 17, after we arrive in Jerusalem, the brethren receive us gladly. Mao ni nga, di ba naingingon sa Matthew, I think Matthew 10:24, nakalimot ko ana, nga kung hatagan daw nimo og kanang bugnaw nga tubig ang isa ka disciple or isa ka brethren nimo, makadawat ka og double blessing. Unsa na lang ka kung gipapuyo pa nimo diha sa balay, gi-welcome nimo ang mga disciple, ma-bless jud ka ni Lord. Then, yan na siya diri, verse 18, and the following day, Paul went in with us to James, and all the elders were present. Kinsa ni si James? Manigsuon ni Jesus Christ, nga na-convert na pod. Oh. Verse 19, after he had greeted them, he began to relate one by one the things which God has done among the Gentiles through his ministry. So again, 'di ba ang isa ka sekreto sa early church is ginastorya nila kung unsa ang gihimo sa Ginoo sa mga tao. Iyang gingo diyo, he began to relate one by one the things which God had done. So makita nato nga dili katong amo ang gipanghimo, but gihimo sa Ginoo pinaagi pud sa amoa, ana siya. Pinaagi sa ministry nga iyang gi-open for us. And iyang gingon diri, and when they heard it, they began to glorify God. So always jud ta mo give glory sa Ginoo. Wow, amazing jud kayo ang Ginoo. No, imuha jud ning trabaho, Lord. No? In verse 20, and when they heard it, they began glorifying God. And they said to him, you see, brother, how many thousands, grabe no? Pila pa man lang ta diri sa ato ang na-reach out. How many thousands there among the Jews of those who have believed, and they are all zealous for the law. So naa jud di ay nga mga na-convert nga dili pa nila mag-give up ang law. Thousands ang na-convert pero dili pa nila mawala ang ilahang pagkakuan kanang bound sa Old Testament. So pasabot nga mura ni og kuan ba? Dili new wineskin na convert sila pero naa pa ang old wineskin sa ila, which is makita ninyo na mga ingon ana nga mga ma-meet nato ba no, like katong previous RW nga naa didtoy Christian o Christian na pero bounded gyapon siya sa mga law. Mao ni ginapasabot ani sa Acts 21 verse 20 nga they are all zealous for the law. Na siya diha, 1,000 ang na-convert pero sila gyapon dili na malit go ang ilang pagkarelihiyoso, no? Pagka-bound sa law ba, daghan pagka ng mga dili bawal ba. Di sila mo karne, no? Dili ko ano naga-practice pagyapon og sabat ana law, puro law. Then tanaw nato diri. Verse 21, and they have been told about you, though that you are teaching all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, telling them not to circumcise their children, nor to walk according to the customs. What then is to be done? They will certainly hear that you have come. So kung tanawon nimo, kaning mga naka-convert, niya na sila, they have been told about you. Gastorya sila bahin sa imo Paul. Nga ikaw gatudlo sa mga Jew
who are among the Gentiles to forsake Moses, telling them not to circumcise their children, nor to walk according to the custom. So ikaw daw ang nagstorya nga ang imo ang tinudlo is dili na mo align dito sa mga old practices sa Old Testament. Ngana ba? Unsa man ang atong himuon, yan na si James. They will certainly hear that you have come. O kadungog sila nga niabot na ka sa Jerusalem. Yan na sila James. Therefore, do this that we tell you. We have 4 men who are under a vow. Oh. Take them and purify yourselves along with them and pay their expenses so that they may shave their heads. And all will know that there is nothing to the things which they have been told about you, but what you yourself also walk orderly, keeping the law. So tanawon ninyo, nagsuggest din ni si Paul, para ma-please lang ang mga tao, kailangan niya sabayan ang ilang mga ritual. And yang gingon dire, but sir, concerning the Gentiles, na si Paul, who have believed, we wrote having decided that they should abstain from meat sacrifice to idols, and from blood, and from what is strangled, from fornication. So, kung tanawon nimo, si Paul karon nagasuggest siya og dapat himuon nga dili align na sa leading sa Holy Spirit sa iyaha. Mao na nagtabo kay Paul. Kay murag na murag ang iyang gusto ni Paul is to please people para ma-welcome gyapon siya dito sa Jerusalem. Murag ang naitabo karon in verse 26, bantayan niyo ni, then Paul took the man, and the next day purifying himself along with them, nisabay siya dito sa ilang ritual, sa ilang purification, and went into the temple giving notice the completion of the days of purification. Then, until the sacrifice was offered for each one of them. Makita ninyo dire, nga nakakommit na pod og mistake si Paul. Nga naman, nga gialaw pa niya, nga maghalad. Nga naa naman si Jesus Christ nga gihalad for them and for us. So makita nimo, imagine mo mag-offer pa kag sacrifice nga na-offer naman ang lawas ni Jesucristo. So dire, makita nato nga namali si Paul sa iyang desisyon. Tungod kay gusto niya i-please ang mga people. Murag kwan ba ani no nga kapila na siya na mali si Paul. 'Di ba? Katong gi-circumcise niya si Timothy, mali na pod. Napaisa nga na mali na pod siya katong time nga basta na siya nahimo sa previous chapter nga namali siya. Dinhi, namali na pod siya. And makita ninyo nga si Luke baya ang nagsulat ani. Kauban baya niya si Luke, and nakita ni Luke ang mali ni Paul. Aw katong nagpaupaw, tama. Makita ninyo nga si Luke ang kauban ni Paul. Natural jud ni nga mangutana karon si Paul. Kay siya may nagsulat ani. Nga na siya, Paul, isulat pa ba nako ning imong mga sipyat? Kay syempre, siya nagsulat ani. Nagstorya pud na siguro silang duha nga niana jud ni si Paul nga sige i-appeal ni siya sulat sa Book of Acts kay ngano man para makita sa mga mugsunod
nga kita nga mga man of God masipyat pod. Nakuha na to? Kay pwede ra gud unta ni nga burahon ni Paul para murag ka ng mga biography sa mga tao karon ba? Makita ninyo? Wala jud mo makakita og kanang biography sa mga man of God karon or kanang mga biography nga gipakita nila ang ilang sipyat. Puro perfect jud na. And karon dinhi ginapakita din ni ba nga no transparent sila nga naka-commit pud sila og mistake. Nakuha na to. Kay kini manggod bantayan ninyo ni dili mo back up sa si God sa imuha kung ikaw is naga-please ka og people sama aning nahitabo kay Paul. Unsa nahitabo kay Paul? Maski na-please niya ang mga people nga dili oy apil po kog purify, apil po siya halad didto. Nga dili na to align sa Holy Spirit iyang ginahimo. Unsa nahitabo siya? Ang mga tao, ang mga Jews wala na please siyang gihimo. O see? No ikaw ba? Kung para mawin nako ang ako ang igsuon, yan para mawin nako ang akong mga barkada, apil-apil pugog inom, murag ingonana ang picture ani ba? Para mawin nako sila. Maski sabayan pa na nimo sila, kung dili na siya align sa will sa Ginoo, i-reject ra gyapon kanila, dili na nimo sila mawin. Nakuha ninyo? So unsa na itabo, no? Kay mao man gud na ang mali nato usahay. Mosabay ka sila kuan, masabay ka sa ilahang bisyo, mosabay ka sa ilahang ganahimo para mawin nimo sila. Niya not knowing nga dili din ganahan si Lord ana nga ana nga strategy. No nga kini si Paul no ni compromise siya parang ma-please ang tao. Mao mao'y tama nga word. Ni compromise si Paul para mawin niya ang mga tao. No. Then Paul and Peter, pati si Peter pod no nag-commit sila og mistake. Pero sincere kay sila sa Ginoo. So unsa may kuan karon? Ngano man nga gigamit gyapon sila sa Ginoo maski na mali sila. Kay tungod kay sincere kay silang heart. No, sincero sila ba nga nisipyat sila, no? Nagrepent and kung tanawon ninyo padayon gyapon sila sa buluhaton sa Ginoo. So wala sila gipasagdan gyapon ni Lord. Naara gyapon si Lord, gigamit gyapon sila ni Lord nga ma-fulfill ang ilang life assignment. So unsa na itabo? In verse 27, when the 7 days were almost over, the Jews from Asia, upon seeing him in the temple, began to stir up all the crowd and laid hands on them. See, nawala ang protection ni Paul. Katong time nga ni-compromise siya, nakatilaw siyang kulata. Mao na nga kita, kung magsugod kag compromise, mawala imong kubering, makulatahan jud ka. So mao na nahitabo kay Paul. Ni compromise man si Paul, imagine mo ni apil-apil siya gahalad dito. Sa nahitabo, wala niya na please ang mga Jew. Ang mga Jew pa karon pagkakita siya gikulata na noon siya. So crying out in verse 20, men of Israel, ang mga tao no, dahil na natin naputol magod. He lays hands on him, crying out, men of Israel, come to our aid. This is the man who preaches to all men everywhere against our people and the law in this place. Oh. And beside, he has even brought Greeks into the temple and he has defiled this holy place. So makita ninyo nga, gimuimuan na siya istorya noon. No? For they had previously seen Topimos, ang ilang gituohan nga gidala niya si Topimos, the Ephesians in the city,
with him, and they supposed that Paul had brought him into the temple. So kuan sila, nag-assume sila nga si Trophimus gidala ni Paul sa temple. So mao na nga dili nato ni himuon dapat no kanang mag-assume siya, nag-make siya conclusion, silang conclusion based lang sa ilang pag-assume nga gidala ni Paul si Trophimus. And all the city was provoked. Na, imagine mo. Then all the city was provoked, and the people rushed together, and taking hold of Paul, they dragged him out of the temple, and immediately the doors were shut. Can you imagine? When we compromise our conviction and please people, God will not back us up. Mao na pagbantay yun ta kung mag-compromise ta. Ngano man dili ta back-upan ni Lord. So unsay resulta? Hapit nila mapatay si Paul. Pero hapit lang. Kay sincere man si Paul, naara gyapon ang kamot sa Ginoo sa iya kay dili pa man niya time. In verse 31, while they were seeking to kill him, patayon na si Paul, a report came to commander of the Roman cohort that all Jerusalem was in confusion. So tanawon ninyo, at once he took along some soldiers and centurions and ran down to them. And when they saw the commander of the soldiers, they stopped beating Paul. Karon, kay kinsa man nga trabaho nga magpaabot og balita sa commander nga naay nahitabo didto sa Jerusalem nga kagubot, ang Ginoo nigamit ang Ginoo og mga tao nga mosumbong sa commander para i-save si Paul. Mao na nga kunaman tay badlungon usahay, kanang badlungon ta mawala atong covering, pero kung dili pa nimo time nya sincere ang imong heart, luwason jud gyapon ka sa Ginoo. Same aning naitabo kay Paul, nagpadala si God og mga tao nga mosumbong sa commander para luwason si Paul. Kay patyununon naman si Paul, siguro mga 10 minutes lang siguro. Adto dayon ang mga Roman soldier, no? Para i-stop nila ang pag-beat kay Paul. So sa naitabo, they stop beating Paul. So even though we make mistake, as long as we will sincere to God, God will still take care of you. Maura pod na ang advantage kung sincero ka, nisipyat ka, no? I-take care gyapon ta ni Lord. No? Pero makatilaw ka sa consequences sa imong aksyon, bantayan jud na nimo. Patilawan ka gamay ba? Then verse 33, then the commander came up and took hold of him and ordered him to be bound with 2 chains, and he began asking who he was and what he had done. So gina-interview na karon si Paul while gikuan siya, gigapos siya. O so tinuod jud tong prophecy sa iya nga ang prophecy sa iya ni Agabus is ay talian siya in chain. But among the crowd, some were shouting one thing and some another, and he could not find out the facts because of the uproar. He offered him to be brought into the barracks. So dadon si Paul karon sa barracks sa commander. In verse 35, when he got to the stairs, pasaka sila, he was carried by the soldiers. Imagine nimo, gibit-bit na lang si Paul. Kay grabe, dununon kay siyang kulata ba?
Gibitbit na lang nila si Paul para maproteksyonan si Paul. He was carried by the soldiers because of the violence of the mob. For the multitude of people kept following them, shouting away with him. As Paul was about to be brought into the barracks, he said to the commander, "May I say something to you?" And he said, "Do you know Greek?" In verse 38, "Then you are not Egyptian, who some time ago stirred up a revolt and led the 4,000 men of the assassins out into the wilderness." But Paul said, "I am a Jew." Niya na si Paul, dili ko Egyptian. No? "I am a Jew of Tarsus in the Cilicia, a citizen of no insignificant city, and I beg you, allow me to speak people." Imagine mo, grabe kayo heart si Paul, no? Nakatilaw, nagkulata, hapit na siya patyon, pero ang iyang kasing-kasing, mo share gyapon, mo testify gyapon siya, and gigrab niya kana nga opportunity karon nga kontrolado man sa commander ang situation, gigrab niya ang opportunity nga makashare siya. Kay giingnan gud siya sa Ginoo nga mahimo kang magtestify ka sa Jerusalem. So mao to yang ginapanggunitan nga mo testify jud ko ani diri sa Jerusalem. So unsa nahitabo? When he had given him permission, Paul, standing on the stairs, motioned to the people with his hand, and when there was a great hush, he spoke to them in the Hebrew dialect, saying, ya, kutob raman ni sa verse 40 karon, itutuloy ni ugma sa ako ang asawa. So makita ninyo, nistorya si Paul sa ilahang dialect. Kay nga naman, sa may in Hebrew dialect, nga na siya diri. Kung tanawon ninyo, to the Jews, I act like a Jew. O may gingon ni Paul. So, mas dali manggod nimo makuha ang heart sa mga tao kung mo-act ka like them, especially in their language. Like for example, kung ikaw Bisaya ka, o nya, abi nila, di ba, kung Bisaya ka, murag mas dali ka mo tuo sa Bisaya kaysa sa Tagalog. So mani murag mo ana ta ba no? Murag hilasar ba ni mo istorya diri murag ana. Pero kung Bisaya gani ang imo ang pagwali, mas ganahan ang mga Bisaya maminaw ngano man kay Bisaya man nimo kastorya. No? So like for example, kung ikaw mongadto ka karon sa kwan sa lugar sa Mangani, naman na sila'y lingwahe diha, mas effective diha sila ang mga taga Sumimaw or sa mga Sumimaw nga kabalong mo storya sa mga matigsalog mga ana. So mas mugaan ang ilang loob kung mustorya ka og matigsalog. Mao na ang nahitabo dinhi kay Paul karon. Gigamit niya ang Hebrew word para mo connect sa mga Jew. So again, now reminder sa ato nga yes, naaman tay heart nga mo reach out sa mga tong mga kaigsuonan, pero gina-remind ta karon nga dili ta mag-compromise para ma-win nato sila. Nakuha na to. Dili pwede nga i-win na ko ni ako ang mga amigo. Apil-apil na pukog shabu. Mawala kaan covering ni mo ana. Magtingala ka ini-grade sila ang balay, apil pud kag ka-raid. Mawala imong covering. Sama na sa tong mga kauban dinhi sa church nga mao na ilang word, gusto na ko mawin ako ang mga barkada, mao na magpadayon gyapon sila og baligya, pinaagi aning shabu, baligya gyapon, nawala ang covering, dakpan jud ka. So bantayan na ninyo, warning ni sa ato nga kung magdesisyon ka nga mahimo jud kang tinuod nga servant sa Ginoo, you rely with the leading sa Holy Spirit. Dili ka mag-rely sa imuhang flesh
nga i-please nimo ang mga tao. Mawala imong kubiring, hapit na noong gipatay si Paul, tungod sa iyahang pag-compromise. Amen? But still, padayon si Paul, ni mali man siya, and ginaremind ta karon, yes, mamali man ta, pero dapat, sincere imo ang heart ba? Nga, ang imo ang mali, mali nimo, and again, ang mali ni Paul is dili to siya sala. Mistake lang to siya, dili to sin. Nakuha ninyo? Lahi ang sin, lahi ang mistake. Oh. Mali imo ang gibasa. Oh, dili man na sala. Hmm. So again, ah padayon ta tomorrow, no? Kay naaraman ko sa verse 40, mo na yung akong gingnan akong wife mo share tomorrow, nga siya ang mo padayon, dapat makonect niya ni, kay mustorya naman si Paul. Exciting unsa iyang istorya. Sige, minaw taugma. Heavenly Father, we thank you and we praise you sa imong word. Salamat God, kay gi-remind mi nimo Ginoo nga wala jud ka malipay kung kami mo please lang sa tao and mag-compromise para lang mawin sila. Kay naa jud kay pamaagi Ginoo nga mawin sila. Dili ka malipay Ginoo nga mo-compromise mi sa kalibutan, ma-compromise mi sa sala para lang iwin namo sila Ginoo. And Lord, kung naman may mga compromises, forgive us. And help us, Lord, nga ma-align na mo ang heart sa imo ang will. In Jesus' name, Amen and Amen. So may buntag sa tanan.